Paano matutulungan ang mga bata na may DCD? Sabi diyan sa libro, the evaluator needs to know when and how developmental milestones are achieved. Assessment is conducted to check the child's balance, sensitivity to touch, and performance in other gross and fine motor activities. Oral motor coordination in doing activities like blowing kisses, or blowing out birthday candles may also be reported. Moreover, an evaluator will check for the following. Una, strength and flexibility by palpating muscle bulk and texture, assessing flexibility of joints, and the quality and intensity of grasp. And number 2 is motor planning, which includes observing functional fine and gross motor skills and determining hand dominance or lack thereof. So, syempre, kailangan natin silang sanayin. Ang pagsasanay ng batang may DCD ay may dalawang aspeto tulad ng nabanggit ko. Ang pagsasanay upang pagalingin ang kanilang nakapailalim na kakulangan sa pandama o sensory deficits. Tulad ng kung may balanse ba sila para humusay ang kanilang motor performance. Pangalawa ay ang pagsasanay sa mga basic na mga gawain tulad ng pagbibihes at paggamit ng kubyertos. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng step by step, turuan natin sila yung ipakita natin kung paano ginagamit. Hayaan silang mag-practice ng nakahiwalay hanggang sa unti-unti ay matutunan na nila ito. Kung malala kasi ang DCD ng isang bata, pwede nila itong madala hanggang sa kanilang pagtanda. Pero kung hindi naman ganun kalala ang sintomas, pwede namang umayos sa kanyang paglaki. Sa pamamagitan ng pagsasanay, makakatulong ito para umayos ang kanilang motor condition. So, yun po yung DCD or dyspraxia. Ang next condition, motor skill disorder, ay ang cerebral palsy. Ito na yung sinasabi ko kanina na isang neurological condition affected movement. So, ano nga ba ang cerebral palsy o CP? It is a group of disorder na pangunahing nakakaapekto sa paggalaw at posture. Ito ay nagdudulot ng limitasyon sa gawain at maaaring may kasabay na problema sa paningin, pandinig, pakiramdam o sensation, pagbibigay malay o cognition, komunikasyon o pagsasalita, pag-uugali, at atake or seizure. Kaya siya tinawag na, kaya marami siya, no? Maraming pwedeng apektuhan ng cerebral palsy. Kaya siya tinawag na group of disorder. Ano nga ba ang sanhi o dahilan bakit nagkakaroon ng ganitong kondisyon ng isang bata? Ang CP ay dulot ng pinsala ng hindi pa gaanong ganap na nabuong utak o yung tinatawag na immature brain during, before, during, and after birth habang ang bata ay lumalaki. Sa panahon bago manganak ang nanay o ang tinatawag na antenatal period, ang pag-inom ng ina ng alak o paggamit ng droga, impeksyon sa intrauterine, pagtaas ng blood pressure o mga komplikasyon sa placenta, yung mga yan po ay pwedeng makaapekto sa pagbuo ng utak ng batang nasa sinapupunan pa lamang. So, it can lead to cerebral palsy. Ganon din pag premature ang bata. Pwede ding hindi pa buo ang utak nito. During giving birth naman, yung matagal na paglilabor o komplikado na paglilabor ng nanay, pwede ding makuha sa mga impeksyon o mikrobyo o virus pagkapanganak. Yun din, pwede din yung maging sanhi ng CP. Ayon sa pag-aaral, nasa 7 to 14% sa mga batang may cerebral palsy na may kaugnay sa genes o nakukuha nila ito through genetic o may history ang kanilang pamilya ng cerebral palsy. So, kadalasan ay kabilang sa problema sa paggalaw o motor deficit sa batang may cerebral palsy. Ang una is ang delayed motor milestone. Ito yung pagkaantala ng paggalaw na dapat kaya na nilang gawin sa kanilang particular na edad. So, pangalawa, yung persistent primitive reflexes. Ito yung advanced reaction o yung nauunang automatic na reaksyon.
Pangatlo yung muscle tone. Ito yung abnormal na tono ng kalamnan. Halimbawa nito ay yung paninigas ng kalamnan o kaya masyado namang malamya. Abnormal na estilo ng paglalakad. Yan po, sa muscle tone naman po yun. So, dyan sa book, meron tayong 6 classification of CE. Kung mapapansin nyo, ang bawat dulo ng words na nandyan is may plegia. Plegia o plegia. Ang plegia kasi ay isang salitang Griego na ang ibig sabihin ay to strike or in other words, in other term, paralysis. At yung prefix naman na naka-indicate sa bawat word na yan, yun yung location ng limb movement nila. So, una is monoplegia. From the word mono, isa, only one limb is affected. Pwedeng sa upper or sa lower part of limb. Pangalawa is hemiplegia. 2 limbs on the same side of the body is affected. Pangatlo is triplegia. 3 limbs are affected. Yung quadriplegia naman, all 4 limbs, both arms and legs are affected. Movement of the trunk and face may also be impaired. So, ang diplegia naman, legs are affected. Ito yung less severe involvement of the arms. So, double hemiplegia, impairment primarily involves the arms, less severe involvement of the legs. So, yun. So, paano natin matutulungan ang batang may cerebral palsy? Una, syempre, yung dadalhin natin sila sa specialist, ipapakonsulta natin sila in a regular basis sa isang specialist dun sa nasabing disorder o sakit. Increase muscle tone, ang pangunahing ginagamit sa paggagamot upang mabawasan ang paninigas ng mga kalamnan. Ito yung tinatawag na physiotherapy. Ito ay ang pagbabanat ng kalamnan o buto or stretching. Ito ay makakatulong upang maiwasan o mabawasan ang kalamyaan o paninigas. So, kung ang batang may cerebral palsy ay hindi pa nakakaupo, pag 2 years old na siya at hindi pa siya nakakalakad, pag 7 years old na siya, malaki ang chance na hindi siya makakalakad mag-isa sa pagtanda niya. So, ito yung mga kailangan na silang i-wheelchair, kailangan niya ng suporta sa paglalakad, yun yung sintomas. Pero kung ang batang may cerebral palsy naman ay maayos na nakokontrol ang kanyang ulo na igagalaw niya ng maayos, tapos nakakaupo na siya nakakaupo siya at nakakagapang na siya pag 2 years to 3 years old na siya at nakakapaglakad na siya in 7 years old, ito yung malaking tsansa na makakapaglakad siya mag-isa sa kanyang pagtanda. So, ang tamang pangangalaga ay kailangang maibigay sa mga batang ito.